hindi na lang talaga ako mag-witness talaga, sir, ba kasi ayoko talagang ma-involve sa ganitong ano, kasi ayoko ng gulo kasi may ano naman ako, umalis na ako doon sa vice office na ano na ako, employee na ako, private So anong company. motive mo? Bakit ka pumunta dito? Sir, yung talagang threat yan talaga, sir. Ito talaga, kasi Threat ka? natakot, yes, sir, kasi even my family, napuntahan na din nila. Call DOJ for the witness protection program if Thank you, sir. ever a case Thank will you po. be filed. Kasi Anomaly po ito. Ito po kolektor ng GIP program na yung beneficiary nakapangalan yung apelyido, mukha po nila ang ilagay sa ID, sila po ang mag-withdraw sa Western Union, Palawan at saka sa Western Cebuana po. this multiple IDs containing the picture of Mr. Ano pangalan mo? Charlie po. Charlie. Ano po, alias ko po, or totoong pangalan. Ano totoo pangalan? Nandito na tayo. Charlie Stember po. Charlie Stember. Stanber. Charlie Stember. Stanber. Yes, Stember po. ESTEMBER. Stember. Stember na picture niya but different names. Merong Romilo Sanggalang, merong Israel Rakasa Ledesma, merong Crisilito Formentera. Saan mo ito nagamit? Nag-claim po kami sa po, Western po. Magandang araw at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. At sa pagkakataong ito ay itinuturo itong si Vice Governor Oy na umano'y isa sa mga sangkot kasabwat sa nangyayaring scam diyan sa Davao del Norte. At nagsimula pa ito noong 2021 umano, mga kababayan po natin, at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Imagine mo, ang 10,000 ang makukuha ng mga beneficiary ay 9,000 lamang. At may mga nangyayari pa umano, mga kababayan, na yung mga unclaim ng mga beneficiary ay sila mismo yung kumukuha. Yung mga tauhan umano ng taga-syudad nga ng Vice Governor at ng ilang mayor umano, gumagamit sila ng iba't ibang ID, mga kababayan po natin, na nakapangalan doon sa mga beneficiaries at mga picture po nila ang ina-attach na kiniklaim sa ilang mga remittance center, mga kababayan, at nagbigay nga ng iba't ibang sample nitong picture mismo na ginagamit sa pang-claim. Dinala niya sa Senado ng isa sa mga witness at ang kinakatakutan nila ay mukhang hinahunting na umano sila, kaya lumapit sila sa Senado para humingi ng kanilang proteksyon at willing naman na bibigyan sila ng proteksyon ng mga senador. Yan po ang ating panoorin, mga kawayan, at kayo na rin po bahala ang maghusga sa inyong mapapanood. Hindi na lang talaga ako mag-witness talaga, sir, ba kasi ayoko talagang ma-involve sa ganitong ano, kasi ayoko ng gulo kasi may ano naman ako, umalis na ako doon sa vice office na ano na ako, employee na ako, private So anong company. motive mo? Bakit ka pumunta dito? Sir, yung talagang threat yan talaga, sir. Ito talaga, kasi Threat ka? natakot, yes, sir, kasi even my family, napuntahan na din nila. Sinong sila? Ma'am Fier po, sir, at saka yung kasamahan ko na si Greg, pinuntahan ng ate ko kagabi. Greg, iba yung Jerome? Yes, sir, mga kasamahan ko. Tapos sabi ng ate ko, tawagan daw ako, i-convince daw ako na ano. Pero naglapit naman ako kay Gov after na makaano ako ng threat kasi wala namang ibang magpo-protect sa akin. Kasi sabi ko naman, pag hindi ako, sir, mag-isara ko sa, kung ani maguni sir bang ako magong purpose is, involved naman gud ko ani na yung mga tao nga pwede mo turo sa kuha nga ako ang nagkuha sa ilang kwarta kay usually ako mga na-recruit is kay ila jud nako, so pwede jud ko matulong. So, ganito klaruhin natin. May mga payout na ikaw ang nagkaltas ng pera? Yes, sir. Like what? Ano kasi payout? AX? AX, sir, tupad, ganyan, sir. Magkanong kinaltas mo? For 5,000, kaltas ng 4,000, 1K lang sa beneficiary, then 10,000, ganyan. And So, then, 5K? yes, sir, 4K, mabalik sa amin. Sa'yo mabalik. So gano'n ka nakalagay pera na hawakan mo, nakaltas mo? Yes, sir, ako mag-collect, and then, i-turn over ko sa head namin, which is si Ma'am Fier. Kasi siya yung Mayaman niya si Ma'am Pierre ngayon. hindi ko pa alam, sir. Gano'n? Biyan na, Estimate. Sa tagal mong nagkakaltas, magkanong halaga na kaya na-remit mo kay sir, to be honest, Pierre? I cannot disclose the money amount that they were collected already kasi You are under oath. Ha? Tinatanong kita ngayon dito, so you tell me. okay. So magkano? Okay, so personally, yung time na nakakolek ako, may mga 100,000, more than 100,000. Yan yung mga, Ilang beses yun?
Maraming beses na, sir. Maraming beses. Twice, thrice, ganyan ako pero more than that, pa dyan, sir. Apo. Kumsek, yung next hearing, you invite Pierre Songa. Ito ba yung nasa picture? Yes, sir. Yes, Saan sir. itong, saan dyan? Dahil saan dito? Yung naka-harap, naka-black? Black, sir. Babae yan, lalaki. LGBT po. LGBT. Dito siya nag-usulti. Kung saan siya? Gay po. Gay. Pierre yung pangalan. Yes, sir. Here po. Pero ang nag-treat sa'yo, nagpadala ng text, si Jerome. Jerome, nakapangalan si Jerome Dae po. Which is gusto ko rin po talaga siyang ma-invite po also dito kasi para po, sir ba? Kung We will invite him. yes, We sir. will invite him. We will invite Kung him. siya ba talaga yung nagpadala ng message sa akin kasi kung walang message na gano'n, sir, dili ko makapipil, dili ko magpabida-bida din niya nga mag-witness kay ako pong protektahan akong self and also my sir, akong pamilya po. Walang na akong gusto yun maistorya. Well, nanintindihan kita. Yes po, salamat po. Hindi dahil sa threat through text, hindi ka appear dito. Yes, sir, exactly po. Swarte, itong babae na to, ano pangalan mo? Monmon po, sir. Monmon. May nag-text sa kanya na nag-threat a certain Jerome. Please make sure na wala mangyari masama sa kanya. Yes, sir, Mr. Chairman. And Sir. also, sir, We will take this seriously, Opo, yes and po. we are even trying probably to call DOJ for for the witness protection program if Thank you, ever sir. a case will Thank you be po. filed. Kasi ganito Arde, ay klaroin natin ito. Magiging walang saysay itong investigasyon natin dito kapag mamatay itong mga tao na ito. And also, Alam mo na, please secure them. sir, Po si Ma'am Candy. Marami kaming beses nagkasama sa sa payout namin. Yung tawag namin sa payout, hindi talaga yung payout, roll out. Marami akong screenshots, mga pictures, convo na ba't hindi nila alam na ibalik kasi may nagreklamo po na yung nag-payout kami sa La Filipina, may nagreklamo po na staff din po yun ng ng lawyer, friend po yun ng kasamahan namin. Then may mga convo po na hindi ba niya alam na ibabalik yung 1K, ibabalik yung 4K tas 1K lang sa kanya. May mga screenshots po ako, nandun po lahat yung nandun sa affidavit ko po. And then po hindi lang po sa rollout kami nagkasama, and nagkasama din po kami sa GIP. Yung yung sa pagkakalam ko po, narinig ko po na nagbigay ka daw po ng ng slots po sa GIP. May mga may mga screenshots din po ako sa GIP. I'm sorry, but during that period, I am not yet a public official. Anong year yan? 2021. Yes po. 2021. Yes, po. And Mr. Chair, we will just look into that matter separately. We will investigate it. Sige. Hingi Mr. lang Chair, po kami na ay Mr. Chair, dahil anomaly po ito. Ito po kolektor ng GIP program na yung beneficiary, nakapangalan yung apelyido, mukha po nilang ilagay sa ID, sila po ang mag-withdraw sa Western Union, Palawan, at saka sa Western po and Cebuana po. No Palawas. Western and Cebuana. Western at Cebuana. Silang taga-kolekta, abot sila ng Digos para magkolekta, Mr. Chair, para makuha yung mga sweldo ng GIP na binigay sa Dole, pero silang taga-kolekta. GIP. Yes po. Ano yung GIP? Yung GIP po yun, Government Internship Program. internship program. Apo. Under Dole? Yes po. Meron ba tayong Sir, excuse me, under your funds po. Yes po, wait lang po sir ha. Yung sa pagkakalam ko sir, kasi kami ni Ma'am Fair, 24/7 po kami, kasi kami magkasama. Kasama kami, isang bubong kami nakatira. And then, every time magtawag si Sir Oyo po, maririnig ko po. Pero hindi niyo po alam yung yung scheme na ginawa namin. Kasi po tatapusin ko muna yung naganap ng orientation sa November 13. Pagkatapos ng orientation po, nagkanda kami ng 10 beneficiaries, which is ako,
Then siya, marami kami nun, sir. Pagkatapos 10 beneficiaries po, i-escortan po namin papunta ng Western Union. Yung yung 10 beneficiaries po na yon, magre-remit po sa akin. Na-orient na po sila nang matatanggap nila 12,672. Then ang i-remit nila sa amin, ang kukunin lang nila 3,000. 3,000 po. 3,000 po na yung matitira sa kanila. Then the rest po sa amin na po. Leader for joining us here. So, I would like to get your reaction na Vice Gov Oyo. Yes, To say something. sir, as to the allegation of the previous speaker, I will take note of it, although he is not part of my staff. I don't know him. I forgot already his name. So I will just take note and I will make a separate investigation. But as to the allegations with regards to the when was that? 2020-21. Again, I reiterate, I'm not yet a public official at the time. I'm not yet a public official at the time. Okay, thank you for that. But then again, you confirm na yung meron kang taong Jerome, yung nag-text sa kanya? Sir, I don't confirm. I will not confirm, sir. It's because it's only Jerome. And pwede naman kasi, sir, gawan-gawan ng... Kaya, akin lang dito is to allay fears. Yes. So, Yes, wala I will. kang Jerome na tao. Sir, to allay fears, wala akong Jerome na tao, wala din akong in-instructionan whatsoever. Very good. Yes, Gusto ko lang maklaro kasi. And I will- Kaya nga ito sila naglabasan dahil natakot sila. Yes, sir. They fear for their lives. And Kaya, exactly that. bigyan natin sila ng assurance na ikaw, wala kang ill motive na ano bang kung ano mangyari sa kanila. Klaruin natin for the record. Yes, sir. Wala kang intention. Of course, sir. Of course. Wala. Talaga. So we will have a separate investigation, sir, sa Vice Governor's office, Okay. and we will take into consideration all their allegations, sir. Thank you. Thank you for that. Thank you. Pwede po ba kung ibusin ko muna yung ano ko po. Yes, go ahead. And then po yung nangyari po yung mga hindi po na ang claim na GIP, masok na po yung bagong scheme ni Ma'am. Utos din po yun daw ni Sir Oyo, galing po kay Ma'am Fair. Sabi ni Ma'am Fair sa amin na kami na po yung mag-claim sa Western kasi may mga IDs po kasi na binigay ang dole, which is nandiyan po yung sa ko, nandiyan po lahat sa affidavit ko po. And then kasi sa Tagum po kasi stricto po yung Western, hindi po sila tatanggap ng valid ID lang, so dapat may kasamang valid ID, government ID. So yung ginawa po namin, pumunta po kami ng Davao, Nabunturan, marami pong Davao, doon po para ma-claim lang po yung may mga ID din po may mga ID ako na yung isang mukha ako pero iba-ibang pangalan po. Marami po, nandito po lahat yung po. Then, para ma-claim lang po yun. Bigyan mo sa akin yung picture. Nandun po sa affidavit ko. Saan yung pinabit mo? Sige, present. Akin yung mga ID mo. So, wala kang takot na incriminate yung sarili mo, ha? Talagang, Mr. Chair. akin yung... Mr. Chair. May sakit po ako, sir, kaya nga, wala na po akong choice, sir, kasi anytime po, hindi, dili magud gamay among involvement ani dako manggod siya, so malaki kasi yung involvement namin dito, sir. So may mga talaga, may mga posibilidad talaga na pwede kaming kahit hindi po kami sumali, kahit hindi po kami mag-witness po, may tendency po talaga na lalabas na issue na po ito. So, this committee is in position, for the record, in position of this multiple IDs containing the picture of Mr. Ano pangalan mo? Charlie po. Charlie. Ano po, alias ko po, or totoong pangalan? Ano totoo pangalan? Nandito na tayo. Charlie Stember po. Charlie Stember. Stanber. Charlie Stember. Stanber. Yes, Stember po. ESTEMBER. Stember. Stember na picture niya but different names. Merong Romilo Sanggalang, merong Israel Racasa Ledesma, merong Criselito Formentera, merong Rick Vincent Remitar Alconten, merong Nicky Haiko Pinlac, merong Crisolito Sunsas Formentera,
merong Fernando Villones, merong Juanario Perez Hangad, merong Prince J. Labnao, merong Noe Cabero Enerio. Kilala mo itong mga tao na ito? Hindi po. Saan mo to nagamit? Nag-claim po kami sa ano po, Western po. Saan? Anong programa ng GIP po? Anong GIP? Government. po yun. Hindi DSWD yun. Magkano na-claim mo? Hindi ko po man, ano po, may estimated ano po ako dito. Yung every transaction po, wait lang po sir. Kaya po nagawa namin yan sir, kasi may transaction po si Ma'am Fair sa amin na per ID 1,000. Kasi kami naman po, need po namin ng ano, hindi naman po kalakihan yung sweldo namin. 1,000. Yes po, per ID. Per ID. Per Pag ID. claim ka Yes ng po, pag na-claim po namin. claim mo, may 1,000 ka. Apo. Sometimes po, kasi may mga tendency po na sobrang strict po ng Western. Then, yung name po na yun, nag-claim na pala doon, then same name, same age. So, pag ang nangyari po ganun, Ito yung trabaho na pansamantalang trabaho? yes po. So ikaw nag-claim nito lahat? Yes po. So, today kasama siya po. Lahat po kami ng staff niya. Pero ako lang po yung Sino nagturo sa'yo ng scheme na ito? si Ma'am Ferso nga po. Sino yun? Saan siya ngayon? Staff po siya ni Sir Di Carlo po. Instructed daw po siya ni Sir Di Carlo. Sabi ni Sir Di Carlo sa kanya. Then, Ipatawag rin natin yun Yes, dito. Yes, Comsec, take note. Next hearing, you invite Dole National Office and Dole Region 11 at saka yung provincial officer nila ng Dole ng Davao del Norte. Kasama na yung Pierre Sunga. Imbitahan mo. Mr. Chair, Yes, right. just comment, is that the same payout that happened 2020-21? Saan mo ito nagawa? Saan ito? Saan mo ito nagawa? 2021? Because I was not yet a public official at that time, Mr. Chair. Sandali, ah. Yes po. during campaign mo po, sabi po ni Ma'am Fair, You address it to me. You yes, can address during campaign period niya, during campaign period 2021. yes po, So, kandidato pa siya, hindi pa siya, hindi pa siya nananalo po. hindi pa nanalo. Kandidato pa po siya. Okay, Mr. Chair, I categorically deny all the allegations being said. I am not yet a public official at that time, and how can I have access to all those funds? Paano siya nakapag-access nga nung funds na yun na hindi pa man siya elected? Hindi ko po masabi kasi Okay. hindi ko po masagot. Ang makakasagot niyan yung Dole. Yes. Dole. Yung in charge ng program. Halimbawa, dito sa IX, ang in charge, itong crisis intervention. So, dapat sagutin ng Correct. Dole yan. Bakit nila inalaw? Kaya nga, dinadaan sa Western Union Yes. para ma-claim talaga mismo ng beneficiary, di ba? Pero with this scheme, ito, kalukuhan to, mahirap kung nangyayari yan dyan sa Davao del Norte. Simpleng nangyayari rin yan sa ibang Yung lugar. time na po yun, hindi po siya nananalo pero vice governor po yung father niya po. Sa current mayor po namin sa Tagum City, si Mayor Ricky Oy po. Vice Governor. Anyway, importante rito, masagot ng Dole kung bakit nila hinayaan na maka-claim ng multiple. Iba-ibang pangalan, tapos isang Hindi naman kasi Western Union ang karap na hindi na Dole. kaya nga, Yun ang kiniklaim yan. So, as far as Western Union is concerned, may ID, may mukha, may pangalan, i-release talaga nila. kaya nga po, dinadaan sa Western Union para makarating talaga dun sa beneficiary. Pero with this kalukuhan na scheme na ito, mahirap to. Posibleng nangyayari yan sa ibang lugar. Kaya nga po, pansamantalang trabaho na programa ng Dole para bigyan ng trabaho yung mga nawalan ng trabaho. Pero huwag gamitin sa kalukuhan. Kalukuhan. Sayang ang pera ng gobyerno dito. So, huwag mo na itong kunin ha. We will make this as exhibit A of this committee in this particular investigation. Amin na ito. Hawakan naman ito. Kumsek, Sir. pero sigurado ka, hindi mo ito minamanufacture Hindi po. para siraan si Vice Governor. Ha? Hindi po. Wala, ha? 100% po. Chairman, sir. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair, Yeah. may I ask for a copy also of the affidavits by the two yes. witnesses so that we could also answer properly the Yes, allegations? Please give Vice Governor Oyoy copy of the affidavit. Kumsek, Mr. Chair, yes, Mr. Chair, if I may lang po, gusto ko lang, sorry, General, Senator Coco. Sa pagdidinig na ito, hindi lang, galing, bumababa talaga ako, nakikita ko yung mga mahirap nating kababayan, naglilinya,
umaga hanggang hapon, makuha lang yung 3,000 nila, pagsulog, 5,000, yung iba 2,000. In fact, nag-contribute lahat para matulungan yung mga kababayan natin. Pero sa walang politika, wala tayong, in fairness kay Vice Governor Uy, hindi pa siya Vice Governor noong panahon na yon. Bigyan natin siya ng chance ang sagutin ito. At alam naman natin na umiinit yung politika sa Davao del Norte. Pero ang importante dito, dapat ma-discover natin na hindi lang po sa Davao del Norte maaring mangyari ito. Baka sa ibang lugar, totoo nga merong nagkakaltas. Dapat may imbestigahan. Walang masayang ni piso na pera po ng gobyerno. Kanina, tinignan natin itong pagkakaltas ng, sa beneficiaryo ng 9,000 sinasabi. Allegedly, 9,000. Ito, panibagong discovery na naman ito, Mr. Chair, Senator Coco, na maring hindi natin napapansin. Ito programa po ito ng DOLE, pansamantalang trabaho. Inumpisahan po ito noon ni dating Pangulong Duterte, tupad ang tawag nito, pansamantalang trabaho sa mga nawala ng trabaho. Pero ito na didiscover natin na Western Union, tapos multiple IDs ang ginagamit, makiklaim nila yan. What a waste of public funds. Ang luloko po ito. Dapat matigil ito. Tigil ito. Yes, thank you, Senator. Malagot. Malagot ang dapat. Malagot. At dapat po nakikiusap ako sa DSWD sa legal ninyo at sa DOLE. Tingnan nyo ito ng mabuti. Kasuhan nyo, bigyan nyo ng problema yung nanluloko. Kung binibigyan nila ng problema ang gobyerno, bigyan nyo sila ng problema. Kasuhan nyo. Make them busy. Send them to jail. Thank you, Senator Bongo. You are raising your hand, Regional Director, PNP. Yes, sir. Senator Ronald Bato de la Rosa, sir, Senator Coco Pimentel, and Senator Christopher Bongo, sir. We are specifically invited here, sir, for the Asuncion issue. But right now, lumabas na marami ng mga issues pala in Davao del Norte. And I am assuring all the witnesses, sir, if I could address the witnesses, that you're being protected. The provincial director is here, Colonel Serrano, and he will be getting all your addresses on what municipalities do you belong. And also CIDG is here, and Sana sa IDG, CIDG. You should actively participate in this investigation, ha? And you should be the lead agency. Ha? Okay, thank you. Yes, sir. And especially the statements of Ida Baur, Ana. Anong real name mo? Charlie. Those IDs that you have presented here given to the chairman is pwede kang makasuhan doon, ha? Sa ano, and then sabi na nga malakas na Just address yes, your all your statements to the chairman. sabi ni chairman na pwede kang makasuhan doon. So well, andito nga yung si IDG, sir, pwede rin namin, sir, na hiramin din yung mga ID, sir, for our perusal mamaya para kung ano man. You can receive it from the We can exert. music with the proper chain of custody of evidence. Yes, sir, Huh? that we can have an in-depth investigation also on this one. Thank you. You want to say something? Thank you, Mr. Chairman. Okay. Si Charlie, I think the committee has to thank Charlie. Without advice of assistance of counsel, siya po ay fully nag-cooperate sa ating committee. So if the committee really wants to crack this issue and then expose and destroy that syndicate operating in the province of Davao del Norte and maybe even beyond, we should extend some protection to Charlie. Okay, some assurance na may immunity siya. Unless, may unless to Charlie. Unless sa dulo lalabas na you have been lying all the time. Okay? Pagka ganun, of course you have to also pay the price of face the music. But, dahil sa tulong mo, di ba? Unaided by counsel, gusto mo, ilinabas mo sa sarili mo eh. We really established that there is a syndicate, okay, operating. We should be thankful to you. Instead na sabihin natin siya na he will face charges kasi baka yung ano niya, yung willingness niya to fight pababa pag inasabi natin pwede siyang kasuhan eh. So at this moment in time, Mr. Chairman, assurance muna siguro that we will extend legislative immunity protection to Charlie. But of course, yun na, parating nun kasama yun kahit sa court system, gano'n yun eh. Okay? Unless it is proven that at the end that he has been lying all the time to the committee. But if you're sure na you're not lying to us, lakasan mo loob mo, you have the backing and the protection of the committee headed by the best investigator in the Senate and in the country. Kung yung lead mo ay katotohanan,
matutumbok po namin yung dulo niyan under the leadership of our chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor. Thank you, Senator Coco. So I made to understand that your suggestion is I made to understand that it's a motion, and I would readily approve that motion to grant to ask the Senate President to grant legislative immunity to these witnesses. So huwag kayo mag-alala. The motion of Senator Coco is hereby approved. Huwag kayo pumalakpak at bawal yan dito. Huwag kayo mag-alala, huwag kayo matakot na may mangyari sa inyo. Andito nga si Absid, andito yung pinakamagaling na regional director na buong Pilipinas. Walang mangyayari sa inyo dyan, sigurado ako. Siguro, rin, kasi mananagot ka rin sa akin pag may mangyari sa kanila. Rest assured, sir, that a fair investigation will be done. Yes. And they will be Aside protected. from the investigation, yung protection nila, Yes. they've been receiving text. They've been receiving text na tinatakot si yung babae, si Ana? Mon po. Munmon. Tinatakot si Munmon. So, from your end then, pag uwi mo doon, hanapin mo itong Jerome, imbestigahan mo ito. Yes, sir. That's a grave threat yung ginagawa niya kay Munmon, na hipuson. Ay, pwede ba, ganun na lang kadali ang tao hipuson. Ano ibig sabihin ng hipuson? Alam mo na, sa Bisaya, di ba? Yes, sir. Hipuson, kami pa yung hipos nimo. So, please, Consist of take care of them. All of them. yes, sir. All of them, sir. We'll be protecting them. Ano sa gobernador, baka mamaya, bitawan mo rin itong mga tao na ito. Kumawa rin, please, alagaan nyo sila dahil I have already instructed the PD, sir, to ascertain their addresses and their names that we could be visited by the COPs. okay. Thank you. So, sino pa sa inyo gusto magsalita? Mr. Chair, Yeah, yes, go ahead. Let's go po you. can this representation also here present its witnesses also para to give fairness to this hearing? Yes, I've been Yes. telling you. Yes, but I was before that, transparent before yes, this committee na yes, I told you, if you have some witnesses, lalo-lalo na yung nag-retract na yung yes, statement, Mr. Chair. be fair. I want this hearing to be fair. Yes, Mr. Chair. We have Kaibigan also. ko kayo, kaibigan ko si Gobernador, magkaibigan tayong lahat. So, dapat fair and objective ang mangyaring investigation. Wala kayong gitatigan dito, ha? Yes, So, Mr. Chair. to blunt about it, ha? Yes, because I am not taking sides. Ang side na tinitake ko dito is katotohanan at justisya. yes, Yun ang akin, ha? So, next Additional- hearing, dalhin mo dito. ay meron pa kaming dala, Mr. Chair. Pakinggan natin. But additionally, Mr. Chair, before that, may I also request the regional director to first put into the investigation kung totoo po ba yung account na yun. Kasi it might be na, pwede lang kasi gawin na magawa lang ng pangalan ng staff ko, then pwedeng dummy account. Pwede. So, may I request the regional director to We are not yet condemning you. Exactly. May hearing tayo, your side. exactly that is what It's been condemned here. yes, and We are condemning the act, but we are not yet condemning personalities here. of course, So, Mr. Chair. pwede ka naman gawa lang rin yung text na yun, di ba? Exactly, Mr. Chair. Kaya natin yan. PNP, take note, kasama sa investigation nyo yan, through your cybercrime group, i-check nyo yung cellphone ni Munmon, yung Okay, Charlie. at saka ni Charlie, maklaro natin. Ha? May cybercrime unit naman kayo doon, di ba? Yes. So please, gawin ninyo ng proper investigation. Yes, Governor. So, in response Yun, to- sandali. Tapos ka na, Vice Gov? Yes. Because Mr. Chair, yes, that's true in the spirit of fairness because it seems those statements are very what do you call that, damaging on the part of not just me, my office. So in the spirit of fairness, gusto ko lang din po na makuha lang po lahat yung mga kung ano yung totoo po talaga doon. So before we proceed with our witnesses, maybe the regional director can have some comments. Mr. Chair. Yes, sir. I will sir, Yes. the Vice Governors, sir, that rest assured, Vice Governor Oyo, and tulad nga ng sinabi ni Senator Bato, alos tayo lahat dito mga taga Davao, at kilala na natin tayo, magkakilala na tayo, even Sir Oyo, the Governor. Sir, rest assured that the Philippine National Police will be fair in this investigation and the anti-cybercrime group will exploit all the necessary documents, including the cell phones in which those names have appeared, yung Jerome and all other else. Thank you. Thank you, And, Vice Governor. and you should be non-partisan Yes, and fair and objective I will, and sir. neutral in all your investigations na gagawin. With your mentorship, sir, before I will do, sir. Oo, dapat lang talaga ganun. Sayang yung tinuro ko sa'yo kung hindi mo susundin. Governor, okay, Mr. Chair, may I request to this honorable council na
i-request natin yung DSWD and Duly to submit all the list of the beneficiaries from the year 2021 up to present para makita natin, Mr. Chair, at magsilabasan itong katotohanan. Because I bring all these witnesses to present this Senate inquiry, hindi po na politika. Sirain ko si Vice Gov o sino dyan na involved. Ang purpose ko po, Mr. Chair, na itong funds na ninanakaw, itong funds na napunta sa bulsa ng ilan, ay funds po ito ng national government under the office of DSWD and Duly. Kahit po tayo lahat dito, Mr. Chair, kahit yung buntis, yung bata na nasa sapunan, sinapupunan, ay part po dito kasi taxes po ito lahat. Tapos, pwede pa lang Saka yung nasa loob ng tiyan, may utang na yun, kasama na yun sa mga babayad. Nung AX na distribute ngayon, kaya babayad yun in the future pag labas noon. Yes, kaya po, Mr. Chair, dinala ko po ito dito. Yung pera sa gobyerno ay mapunta po sa tama. Dahil maganda naman yung programa, very noble yung programa natin. Pero kung ang argabyado ay ang mga mahirap natin na kababayan, tulad sa nangyari sa Davao del Norte, na ginamit ang kanilang pangalan, apelyido, mukha, signature, maliquidate yung pera sa DSWD, sa Duly, then mapunta lang sa ilan. Parang malaking sindikato po ito, Mr. Chair, at huwag po natin payagan dahil tayo po ay isang public servant at interest po natin ang pera sa kaban ng bayan. Kaya po, dinala ko ito lahat, Mr. Chair, para matundukan po itong ganitong mga anomalya na nangyayari po. And proven, dinala ko po, hindi lang ito, Mr. Chair, dahil ang nag-complain na sa Davao del Norte ay umabot na po ng nasa 3,000 na nag-affidavit at sinubmit ko na sa prosecutor. Takot yung iba ngayon dahil may pumunta na doon sa mga bahay nila. Tinatakot na. Kahit itong mga nandito, Mr. Chair, nakatanggap na ng tawag galing sa kanilang pamilya na kagabi pa, doon sa hotel, umiiyak na itong iba, nininervyos na. Sabi ko, protected kayo dahil kayo po ay mga witness, we will facilitate the application as state witness bago ito ma-file. Kaya malaki po ang pasasalamat ko sa inyo, Mr. Chair, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Aquilino Coco Pimentel, Senator Christopher Bongo, at kanina si Senator Jinggoy Estrada and Senator Tolentino na mabigyan, pati sa PNP, si IDG, na mabigyan po ito ng proteksyon. Itong lahat ng witness at sinabi nyo po ngayon, itong lahat ng witness. Kasi maraming gusto mag-witness, Mr. Chair, pero natatakot. Dahil ganito kasi, sa kahinaan nila, sila ay may hirap. Wala silang capability na mag-file ng kaso. Wala silang capability to protect sa kanilang sarili. Kaya lang sila, basta-bastahin na lang, naiabuso. Kaya nandito ako tumayo, hindi bilang pamulitika, kung hindi tumayo ko bilang ama ng probinsya para maprotektahan ko ang aking constituents at maprotektahan ko ang pera ng bansa na walang mag-abuso na politiko o tauhan ng politiko po, Mr. Chair. Sana po, matulungan niyo po kami dito sa Senado na lumabas ang katotohanan at maparusahan po ang may kagagawan nito. Kailangan makulong ang may kasalanan. Maraming salamat po, Mr. Chair. Alam mo, so sabi mo, Gov, na sana po lalabas ang katotohanan. Bakit may pagdududa ka pa ba ngayon? Wala po, Mr. Chair. Ha? Wala po. Kaya lalabas yan. Lalabas ang katotohanan. Huwag kang mag-alala dyan. Because yung kagustuhan mo na lalabas ang katotohanan at managot ang dapat mananagot, kung kagustuhan mo yan, kagustuhan rin namin yan. Thank you so much, Mr. Chair. Pareho tayo ng kagustuhan Yes, po. dito. Ha? So okay mag-alala. Lalabas at lalabas yan Kaya- sa investigation. Kaya dinala ko po dito, Mr. Chair, dahil malaki po ang tiwala ko sa Senate. Lalo na po sa inyo. Thank you, Governor. Yes, go ahead, Senator. Mr. Chairman, last comment ko na lang kasi mag-aaral pa rin ako ng inaaral ni Senator Tol. Kaya yung maritime zones bill natin. Umalis si Senator Tol, nag-aaral. Kailangan ko mag-aaral din. Pero last comment ko na lang, Mr. Chairman. Yung unang suspicion natin na baka ang paglapit sa atin ni Governor Edwin ay pamulitika lamang ay na-overcome na. Wala na yun because ito si Ana, si Charlie, looks like he does not belong to a very influential family. Nakaproduce ng 10 ID na GIP ID Duly. At first glance, mukhang original. At sa kwento, in honor ng service contractor, nag-release ng pera. So,
Mr. Chairman, in all honesty, I am beyond Davao del Norte politics. Hindi na para sa akin, hindi ito about Davao del Norte politics. Kailangan malaman na natin yung sindikatong operating behind this. Kaya wala akong ano sa Davao. This is no longer for me Davao del Norte politics and it never was. Lumabas kasi na meron talagang ebidensya. So the mission of this committee now is to crack this, wag na muna natin sabihin sindikato, but let's say a group which has taken advantage and still taking advantage of government programs like GIP, and then may allegation even AIC. So this committee, with the support of the minority, will get to the bottom of this. Okay? So hindi, kaya lahat na nakikinig sa atin, burahin na natin ito. This is not Davao del Norte politics. Serbisyo na ninyo itong dalawa. Governor, Vice Governor, Police Force of Davao del Norte. This is your contribution now to cleansing the government of those kung meron man syndicates or those taking advantage of government programs. So salamat sa inyong contribution. Ang contribution ninyo yung pag-umpisa, bring it to our attention. Senado ang tatapos under the leadership of our chairman. Thank you. Thank you. Thank you.